Ngayong taon ay idinaraos natin ang ika-123 araw ng manggagawa sa ating bansa na may temang Manggagawang Pilipino, kaagapay sa pag-unlad, sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas. Kayo po ang pundasyon at haligi ng lipunan, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. Mula 2022 hanggang sa nakaraang taon, 27 bilyon dolyar na halaga na puhunan ang pumasok sa ating bansa. Sa parehong panahon, lagpas 4 na trilyong piso puhunan ang naitala ng ating investment promotion agencies. Ang mga kumpanyang ito ay inaasahang gagawa ng higit 352,000 trabaho para sa ating mga kababayan. Bilang selebrasyon ng Araw ng Manggagawa, mula ika-23 ng Abril ay hanggang ika-2 ng Mayo, magsasagawa tayo ng job fair sa 69 na lugar sa buong bansa. Binabati ko po ang mga nakilahok at makikilahok sa mga job fair, lalo na sa iyong mga Region 3, Region 4A, Region 6, Region 7, 10 at 11, at sa lahat po ng mga kasama natin ngayon. Sa mga job fair naman ngayon, sa taon na ito, naglagay na rin tayo ng itinatawag naming one-stop shop. Nandito na yung BIR, NBI, PSA, PRC, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, upang magbigay ng mga clearance at sertipiko para sa inyong pag-a-apply. Pinadali, pinabilis at pinaayos. Ngayong araw na ito, nagdagdag pa po kami ng serbisyo. Sa tulong ng Department of Health, meron po tayong libreng X-ray, laboratorio at mga doktor na maaaring magbigay ng medical clearance. Sa gayon, makakabawas na sa inyong alalahanin at gastusin ang paghahanap ng trabaho. Itong Marso, inilunsad din ng TESDA ang tinatawag na micro-credentialing system sa TVET. Sa sistemang ito, maaaring makumpleto ng ating mga manggagawa ang maiiksing tinatawag na module at makakakuha ng modular na certification kahit hindi pa natapos sa buong kurso. Nilagdaan din natin noong Nobyembre ng 2024 ang Enterprise-Based Education and Training Framework Act. Araw-araw, milyon-milyon sa ating mga kababayan ay kailangang gumising ng maaga upang bumiyahe patungo sa kanilang trabaho. Hangad namin na mas marami kayong oras sa pamilya, hindi naman nasasayang na nakapila lamang. Inisiguro rin natin na may masasandalan ang ating mga kababayan sa oras ng pagsubok. Kaya naman ay pinalawak din natin ang mga programa sa tinatawag na Social Safety Net. Batid namin ang pagsubok na inyong kinakaharap, kaya gumagawa kami ng mga hakbang upang maibsan na ang pasanin ng ating mga kababayan, lalo na sa usaping pagkain. Mula Hunyo 2022 hanggang Marso nitong taon, nakapagsagawa tayo ng higit 70,000 labor inspection. Ito po ay para masiguro na ang bawat manggagawa ay may ligtas na lugar ng trabaho, maayos na sahod at makatarungan na pagtrato. Sa usapin naman ng pagtaas ng sweldo, masarap pakinggan ang matatamis na mga pangako. Ngunit ang mga ito ay may epekto sa paglago ng negosyo, trabaho at ekonomiya. Patuloy na pinag-aaralan ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang antas na pasahod sa bawat rehiyon. Nais natin tiyakin ang inyong kapakanan, hindi lamang sa ngayon, kundi sa pangmatagalan. Kaya naman, pinalawak pa natin ang mga serbisyong magbibigay ng seguridad sa panahon ng pangangailangan. Para naman sa mga surviving spouse pensioners, sa Setyembre ng taong ito, ilulunsad po natin ang Expanded Pension Loan Program ng SSS. Sa ilalim nito, maaari na rin pong makautang ang mga naiwang asawa ng mga yumaong pensioner ang hanggang 150,000 piso. At para naman
maipakita ang ating buong suporta sa ating mga overseas Filipino workers. Natutuwa naman ako na ibahagi na sa ilalim ng Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFW na nangangailangan o Action Fund, nakapagbigay tayo ng higit 1.4 billion na tulong sa higit 135,000 OFW. Ilulunsad na rin ang National Reintegration Network sa pangunguna ng Department of Migrant Workers at ng DOLE. Isa sa mga layunin nito, ang pagtatag ng one-stop shop for reintegration. Pinapatunayan nila na nasa kamay natin ang pag-asa para sa isang bagong Pilipinas. Sila ay mga bagong Pilipino na nagpakita ng disiplina, ng husay at pagmamahal sa inang bayan. Maraming salamat po sa mga tulong niya binibigay niyo sa aming mga mahihirap tulad namin mga nagtutupad. Malaking tulong po ito sa amin. Lalo-lalo na po sa pamilya namin na kagaya naming mahirap, pandagdag panggastos po namin sa panggastos namin araw-araw. Malaking tulong po ito sa amin, President Bongbong Marcos. Sa ating mga manggagawang Pilipino, saludo po sa ating lahat. Maraming salamat po. Excited po ako kasi may job fair po. Gusto ko pong humanap ng permanent na trabaho. Kasi po, on call lang po ako. Mahalaga po yung job fair po para makahanap po yung iba po na mga job seekers po, mga galing lang po kakagraduate, fresh graduate po sa mga student. Maraming salamat po sa patuloy na pagbigay ng oportunidad sa bawat Pilipino. Sana po patuloy lang po na maraming matulungan na Pilipino na walang mga trabaho. Sa ating manggagawang Pilipino, maraming salamat po. Actually, ito ay first time ko umattend sa ganitong job fair. No? Nagulat din ako dahil may one-stop shop government na. Unlike before na nag-apply ako years ago, na kailangan mo pang pumunta sa mga mismong SSS, PhilHealth, which is ito is sobrang malaking bagay na sa aming mga naghahanap ng trabaho. Kay President BBM, thank you sa ganitong pinagsasagawa nyo na job fair and sa DOLE, and maraming salamat dahil kasi malaking bagay at tulong talaga to sa amin ng mga nangangailangan makahanap ng trabaho para makatulong sa pamilya. Sa mga manggagawang Pilipino, saludo po kami sa inyo. Sa ngalan ng Department of Labor and Employment, aking ipinapaabot ang aming mainit at taus-pusong pagpapaabot ng isang makabuluhan at mahalagang araw ng paggawa sa lahat ng manggagawang Pilipino dito sa ating bansa at sa ibang bansa. At mahalaga na ating bigyang pagpupugay at pagpupuri ang ating mga manggagawa dahil sa kanilang napakalaking ambag sa ating ekonomiya, sa kanilang pamilya at sa kanilang komunidad. Sa araw na ito, mayroon tayong bahagi ng ating pong mga activities o mga isinagawang gawain. Una yung ating nationwide job fairs, no? Na kung saan ito ay meron tayong 69 na job sites at meron tayong humigit kumulang ay 2,000 mga employers na nagsilahok. Kaugnay dito, meron na tinatayang 240,000 na job openings, no? So both local and overseas, no?
Papalakasin po namin ang aming ugnayan at kolaborasyon sa pribadong sektor, lalo na yung mga ating pong organisasyon ng mga negosyo, nang sa ganun makita natin, mapaghandaan natin ano ba ang mga kinakailangan nating itulong sa mga job seekers, nang sa ganun ay masatisfy natin yung requirements ng mga participating employers. Manggagawang Pilipino, kaagapay sa pag-unlad, sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas.